Narinig niyo na ba ang 7 deadly sins? Saan nga ba nanggaling yan at ano ang sinasabi ng Biblia about dyan? Yan ang pag-uusapan natin ngayon in a biblical perspective. Yes, kung familiar kayo sa 7 deadly sins, nakasulat yan sa Biblia. Pero hindi lang yan 7 and nowhere in the Bible na tinawag tong 7 deadly sins. So saan nanggaling yung term na yon? Sa Catholic Church, sila ang gumawa niyan. Pero kailangan nating tandaan na lahat ng sins ay deadly. Hindi lang yun yung 7 na yun. At kapag nagpatuloy kang namumuhay sa kasalanan willfully, it will lead you to hell. Galatians 5 verse 19. Now the works of the flesh are evident. Sexual immorality, impurity, sensuality, idolatry, sorcery, enmity, strife, jealousy, fits of anger, rivalries, dissensions, divisions, envy, drunkenness, orgies, and things like this. I warn you, as I warn you before, that those who do such things will not inherit the kingdom of God. Tayo kasing mga tao, habang nandito tayo sa earthly body na to, sa flesh na to, magkakasala tayo kasi meron tayong sinful nature. Kaya nga sabi ni Jesus Christ sa Mark 7 verse 21, for from within, yung nasa loob daw natin, out of the heart of man, come evil thoughts, sexual immorality, theft, murder, adultery, coveting, wickedness, deceit, sensuality, envy, slander, pride, foolishness. All these evil things come from within. Sa loob natin, nanggagaling yan sa puso. And they defile a person. So ano-ano ba ang 7 deadly sins? Pride, greed, lust, envy, gluttony, wrath, and sloth. Again, sa Bible, hindi sila tinatawag na 7 deadly sins. Pero may warning ang Bible sa atin tungkol sa mga sins na to. Unahin natin ang pride. Alam nyo ba na ang mga arrogant, boastful, matataas ang pride, yan yung mga mayayabang, mahangin. God hates it. Proverbs 16 verse 5, everyone who is arrogant in heart is an abomination to the Lord. Be assured, He will not go unpunished. Alam mo ba kapag arrogant ka or may ego issue ka, nagiging proud ka sa sarili mo at tingin mo lagi you are better than other people. At maraming sins ang pwedeng sumunod dyan. Proverbs 11 verse 2, when pride comes, then comes disgrace, but with the humble is wisdom. A lot of people na ma-pride at arrogant, usually mga atheists yan. Yung mga hindi naniniwala sa Diyos. Kasi gusto nila, sila lang yung kumukontrol sa buhay nila. Ayaw nilang maniwala na may Diyos. Psalm 10 verse 4, in the pride of his face, the wicked does not seek Him. All his thoughts are, there is no God. Kaya ang Diyos, hindi niya nire-reveal ang sarili niya sa mga taong prideful at arrogant. Bakit niya nga naman i-reveal ang sarili niya? Eh kung ayaw naman nila, ayaw nilang magpaka-humble at ayaw nila isik si Lord, with open and honest heart, nire-reveal at sinasagot ng Diyos ang mga taong tunay na naghahanap sa Kanya. He gives grace to the humble. Jeremiah 29 verse 13, you will seek me and find me when you seek me with all your heart. Sabi rin sa James 4 verse 6, but He gives more grace. Therefore it says, God opposes the proud, but gives grace to the humble. Ganun din sa James 4 verse 8. Draw near to God, and He will draw near to you. Cleanse your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded. Before, ito rin yung struggle ko. Minsan, ayoko na kausapin yung Diyos kasi feeling ko kaya ko na mabuhay nang wala siya. But when I humbled myself and cried out na, God, I need you. I cannot do it. I am nothing without you. He revealed Himself to me and He answered me. At sa remaining 6 na sins, gagawa tayo ng separate video about that.